Kung na masusurvive ng relationship ninyo ang distansya, mas masusurvive ninyo yung mga parating pang problema sa inyo. Getting through it makes your relationship stronger and better at dealing small things. And for today's video is another concerned video. Ang sabi niya po, "Hello ma'am, pa-advise naman po. Magiging long-distance relationship po kasi kami ng girlfriend ko. Natatakot po ako. Pakiramdam ko, walang patutunguhan ang relasyon kapag nag-LDR kami. Alam mo, totoong mahirap kapag ikaw ay nasa long-distance relationship. Pero hindi lahat ng mga nasa long-distance relationship ay walang patutunguhan ang relasyon. Yours truly, ako po, magtatatlong taon po akong nasa long-distance relationship during pandemic pa. So, wala talagang chance na magkita kami ng partner ko. Share ko lang po ito. So, mas mahirap po sa amin iyon dahil kapag long-distance kayo, may time na pwede kayong gumawa ng mga schedule kung kailan kayo magkikita. Pero during pandemic, last year, di ba, ang hirap po ng mga restrictions. So, very affected talaga kami. Pero naniniwala ako na kapag totoo ang pagmamahala ninyo at pareho ang goal na gusto ninyong makamit at nasa same page kayo, magtatagumpay talaga kayo. Hindi puro negatibo ang naibibigay kapag nasa long-distance relationship ka. So, yan yung pag-uusapan natin. Ano ba yung mga positibo na mga situation kapag ka nasa long-distance relationship ka? Number 1, space. Space, space. Kapag ka nasa long-distance relationship po tayo, yung salitang, I need the space, hindi uso yon because malayo na nga kayo sa isa't isa. Napakarami na ninyong space sa isa't isa para makilala ang bawat isa. Pakikilala ninyo yung ability ng bawat isa paano magplano sa buhay. Diba? Kapag kasama natin yung mga partner natin, hinahayaan na lang natin na sila minsan yung magplano para sa atin. Especially sa mga babae because ang lalaki is head of the family, kaya hinahayaan nila na magplano ang mga partner nilang lalaki doon sa relationship nila. Pero kapag ikaw ay nasa long distance relationship, dahil marami kang space, makakagawa kayo ng mas maraming plano para sa inyo dahil kapag kayo ay malayo, it's more on communication, di ba? Lahat ng mga topic na pag-uusapan nyo talaga, minsan dun nyo nga lang nalalaman yung mga nakaraan ng mga partner ninyo. Pero kapag magkasama kayo, minsan nakakalimutan nyo na mag-usap ng mas malalim. Absence make the heart grow fonder. Number 2, the time you spend together is more meaningful and memorable. Yung mga oras na magkasama kayo bago kayo magkahiwalay ay mas magiging memorable sa inyo. At sa oras naman na magkasama kayo, mas bibigyan yung halaga at mas gagawin yung special yung mga moment sa tuwing magkikita kayo. Dahil yung pagkikita nyo yan, mas pinagpaguran kasi kailangan nyo pang bumiyahe ng extra mile para lang magkita uli kayo. Kapag nasa long distance relationship kayo, mas marami kayong oras para gumawa ng mga plano ninyo sa pagkikita ninyo. Kahit na yung mga movie na papanoodin nyo once na nagkasama uli kayo, yung mga restaurant na kailangan ninyong i-explore, and good places to explore. So, you appreciate being together more. Another thing, you have time to focus on other relationship. Hindi ito yung pakikipagrelasyon sa iba, guys. Ibig kong sabihin, alam naman natin kapag nasa relasyon tayo, more than half nung ating oras ay ibinibigay natin doon sa mga kapartner natin. Pero kapag nasa LDR kayo, yung relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa mga kaibigan mo, mas nakakapagbigay ka ng maraming oras doon. And of course, it's a good thing kasi mas nagiging independent ka. Napupuwersa kang maging independent, napupuwersa ka na i-sort out yung mga bagay sa buhay mo na hindi mo nabigyang pansin nung time na wala ka pa sa long distance relationship. So, very, very positive yun kapag independent ka. Kasi kapag nasa relasyon tayo at kasama natin kadalasan yung mga partner natin, aminin man natin sa hindi, nagiging dependent tayo sa kanila. Sa mga decision, kailangan alam nila or mag-a-agree sila. Kapag ayaw nila, hindi rin tayo mag-go. Another thing, kung na masusurvive ng relationship ninyo ang distansya, mas masusurvive ninyo yung mga parating pang problema sa inyo. It can survive most things na pagdadaanan nyo. Alam ko,
ko at naiintindihan ko na kapag nasa long distance relationship tayo, ay very emotional exhausting talaga yan. However, getting through it makes your relationship stronger and better at dealing small things. So, kung yung distansya nga na-survive nyo, how much more pa yung mga maliliit na bagay na pagdadaanan nyo. Last one, you find out if you're really serious to each other. Kapag hindi mo nakikita yung isang tao or kapag malayo ka sa isang tao ng mahabang panahon na, minsan makakapag-isip ka kung last ba ito or love. The only way para mag-survive ang isang long-distance relationship, kailangan both committed kayo. Napakadaling maghiwalay kapag nasa long-distance relationship kayo. However, if you both think that it's worth it, makakarating kayo sa dulo at maisosurvive nyo yung long-distance relationship nyo no matter what. Dahil dun nyo malalaman na mahal nyo ang isa't isa. Alam nyo guys, hindi para sa lahat ang long-distance relationship. Pero kapag nasa tamang tao ka, meaning nasa tamang relasyon ka, distance is just a test how far love can travel. Long-distance relationship can be really worthwhile and a special thing if it's with the right person. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video po dun sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng videong ito. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!